mga bebe queens, this is April. Hi mga bebe queens, bebe queens, bebe queens. Hi mga bebe queens, for today's video ay mag-unbox po tayo ng rim cutter at ang brand po nito ay Polaris. Kung bago ka pa lang po sa aking channel ay subscribe na, hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. And kung meron po kayong questions or suggestions ay i-comment nyo lang po sa ibaba. Ang video po na ito ay hindi sponsored. Polaris, baka naman. Bale, meron po akong small business and gumagawa po ako ng customized notebooks. Kaya naman po nang nagka-budget na ako ay bumili na ako nitong rim cutter para hindi na po ako mahirapan sa pag-cut ng mga papel. Binili ko lang po to sa online shop. Ilalagay ko na lang po yung link sa description for your reference. At ito na po ang laman ng ating rim cutter box. Meron po itong kasamang manual wherein nakalagay po dito yung mga parts ng rim cutter. Bali, ito po yung magiging reference natin pag inassemble na natin ng ating rim cutter. Ito pong itim na bakal na ito ay yung handle po ng rim cutter. And as you see po, ay very secure po ang ating package. Ito nga po at may makapal na styro na nagpo-protect po sa katawan ng ating rim cutter. And tatanggalin ko lang po muna siya dito sa box. Nalabas ko na po sa box ang aking rim cutter. So ito i-assemble ko na po. Ito pong adjustable stopper ng ating rim cutter ay may toolbox. So nakikita nyo maliit lang yung space. So mga maliliit na tools lang po ang malalagay nyo dyan. At ito naman pong iniikot ko ay baffle wheel. So iniikot lang po ito para po malusen or matighten itong paper stopper. At ito pong metal base ng ating rim cutter ay meron na pong measuring guide or alignment guide para po very easy na po sa atin mag-cut ng smaller size than A4. By the way mga bebe queens, ang size po ng rim cutter na ito ay A4. Meron din po silang A3 size ng rim cutter which is bigger than this. Since mga notebooks lang naman po ang ginagawa ko and it is smaller than A4 usually, ay mas pinili ko na pong bumili ng A4 size lang para hindi na rin po takaw space sa aking table. At ito pong iniikot ko ay screw ng clamp wheel. Ang gamit naman po nitong clamp wheel ay siya po yung naghihigpit dun sa mga papers na ating ikakat. So, pag bagong pili pa lang po ang inyong Polaris rim cutter, ay nakabaliktad po itong clamp wheel. Ang gagawin nyo lang po ay tanggalin nyo lang po yung screw na tinanggal ko kanina. And then, baliktarin nyo lang po yung clamp wheel. So, yung parang nakausli po sa magkabilang dulo ay nakatapat po sa inyo. And then, ibalik nyo lang din po yung screw na inyong tinanggal. Make sure lang po na mahigpit yung pagkakascrew para po hindi po matanggal itong ating clamp wheel. And besides sa clamp wheel ay wala na po kayo ibang ikakabit or i-assemble. So ready na po gamitin itong ating rim cutter. Sa paggamit po ng rim cutter ay ibaba nyo lang po itong metal sa side. Ito po yung magsisilbing patungan ng ating paper na makakat. And itaas po natin yung ating handle para tumaas din po yung blade. At next naman po ay i-stack lang po natin ng maayos yung ating papers. So, tagtagin lamang po natin lahat ng sides para magpantay-pantay po siya. And then, pag okay na po, ay pwede na po natin siyang ipasok dito sa ating rim cutter. Kapag napasok na po natin siya, ay itap lamang po natin yung mga gilid-gilid para make sure na pantay pa rin po ang ating papel. At kapag pantay na po ang ating papel, ay ibaba na po natin ang ating paper clamp. Sa pagbaba po, ay ikutin lamang po natin ang ating clamp wheel papunta sa kanan. And habang iniikot ko po itong clamp wheel, ay nakaalalay naman po yung isa kong kamay dun sa papel na nasa loob para po hindi po siya ma-disalign. At kapag mahigpit na po ang ating paper clamp, ay pwede na po natin itong ikat. Ibaba lamang po natin ang ating cutter handle. Ingat lang po sa paggamit ng rim cutter dahil napakatalim po talaga ng blade nito.
And ayan po, very easy lang po talaga mag-cut ng paper dito sa Polaris Rim Cutter. And tignan nyo naman po, pantay na pantay talaga yung pag-cut sa papel. For sure na mas makakasave po ng time pag gumamit tayo ng rim cutter. Kaya naman po magandang investment ito sa mga gumagawa po ng notebooks, notepads, at stationaries. And that's it for today's video mga Bebe Queen. Again, kung bago ka pa lang po sa aking channel, ay please subscribe, hit mo po yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. And kung nagustuhan nyo po ang video na ito ay please like and share.